So yung titulo po mga kapatid ng ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito ay pinamagatan ho nating walang malaking problema sa mapaghimalang Diyos. Walang malaking problema sa mapaghimalang Diyos. At yung teksto po natin ay matatagpuan sa aklat po ng Juan, Kabanatang 9, mga talatang 1 hanggang 7. Juan, Kabanatang 9, mga talatang 1 hanggang 7. So, ito po ang salita ng Panginoon mga kapatid. Verse 1, at sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan at tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, hindi ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa na iyong nagsugo sa akin samantalang araw. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ng mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakita. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihang mga salita. Mga kapatid, dumating na po ba kayo sa punto ng buhay ninyo na halos po mawalan na kayo ng pag-asa? Yung tipong napakabigat po ng inyong pinagdadaanan at sa sobrang bigat po ng inyong pinagdadaanan, naubusan na po kayo ng mga paraan sa sarili niyo para masolusyonan po yung problema po ninyo. Yung naubos na din po yung inaasahan yung mga tao sa paligid ninyo na ine-expect nyo na makakatulong sa inyo. Nasaid na po yung mga inaasahan yung pwede sanang pagkunan upang masolusyonan yung problema nyo. Halimbawa, kung ang problema nyo ay sa pera o mga babayarin. So may mga pinagkakakitaan ka na nabigo ka ng pagkunan sapagkat naubos na rin na po, at hindi na rin po sapat. At masasabi mo na lamang po sa iyong sarili, tunay nga na dumating na ako sa dulo ng aking sarili. Na-experience yun na po ba yun mga kapatid? Yung talagang wala ka nang magawa. Naubos na yung mga naiisip mong paraan. Naubos na yung mga tao sa paligid mo na pwede mong asahan. Naubos. Walang-wala ka na talagang ibang maasahan. Nasabi mo na lang, wala na akong magagawa. Dumating na ako sa dulo ng aking sarili. Mga kapatid, sa mga oras po na ito, gusto ko pong malaman ninyo na ang inyong pong sitwasyon na maaaring nararanasan niyo po't kinasasadlakan sa mga oras po na ito ay hindi na po bago sa kasaysayan. Marami pong mga tao na kagaya ninyo ang nakakaranas po ng ganitong situation. In fact, makikita niyo po mamaya lamang po dito sa ating pag-aaral na maging po sa Biblia, may mga tao pong dumaraan din sa mabibigat po na problema. Problemang sobrang bigat na higit pa po sa kaya nilang dalhin. Ganun po katindi. Yung sabi nga mas malaki pa po yung problema kaysa sa kanila. Madating na po ba kayo sa puntong ganun? Napakarami kong problema, mas malaki na yung problema ko kaysa sa akin. Ano po? Ngunit ang tanong mga kapatid, paano po nila ito nakayanang dalhin? No? Sa liwanag ng mamaya, makikita niyo yung mga tao na marami silang pinagdaanan. Paano nila nakayanan yun? Paano sila nagkaroon ng lakas? Saan sila humugot ng lakas at ng pag-asa para makayanan po nila yung mga pagsubok na kanila hong pinagdadaanan? So dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan mga kapatid, makikita po ninyo kung gaano po makapangyarihan yung ating Panginoong Hesukristo na siya pong pinapaniwalaan po ng nating Diyos, na ating pong Diyos. Na siya po ay may kakayanan, mga kapatid, na gumawa, maging yung mga bagay na imposible na pwede po nating maisip. Na siya po ay isang Diyos na mapaghimala, na pwede po natin siyang
pagkatiwalaan at paghugutan ng lakas, lalong-lalo na po sa mga panahon na sobrang bigat ng ating sitwasyon. Lalong-lalo na po, gaya ng sinasabi ko kanina, sa mga panahon na dumating na po tayo sa dulo ng ating mga sarili. So sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, mababasa po natin yung mga pangyayari matapos pong tumakas ng ating Panginoong Hesukristo dahil may mga gusto po na mga Hudyo na siya po patayin. Matapos po niyang sabihin na siya po ang the great I am, siya po si Yahweh, o siya po yung dakilang ako nga, kagaya ng pinag-aralan natin in chapter 8 verses 58 to 59. At sa mga talata pong pinag-aaralan po natin ngayon, makikita po natin yung isa pa sa pinakadakila o isa pa sa mga dakilang himala na ginawa po ng ating Panginoong Jesus para po mapatunayan ni Apostol Juan na si Jesus nga po ay hindi lamang po isang ordinaryong tao, siya po mismo ay Diyos. In fact, kagaya po ng ating pinag-aralan na ng ilang mga nakaraan, siya po mismo si Yahweh. At dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay pinapaniwalaan nating si Yahweh, siya po ay Diyos, therefore siya po ay lubos na makapangyarihan sa lahat, therefore wala pong bagay na imposible sa Kanya. At dahil wala pong bagay na imposible sa Kanya, siya po ay Diyos na mapaghimala, pwede po natin siya palaging maasahan. Pwede po natin siya palaging takbuhan. Pwede po natin siya palaging mapagkatiwalaan. So, hinati ko lamang po itong ating pag-aaral sa tatlong bahagi, mga kapatid, na gusto ko po masundan po ninyo. Yung una po ay pinamagatan natin ang malaking problema. Makikita natin yan sa verse 1, yung malaking problema. And then in verses 2 to 5 ay yung dakilang layunin. Dakilang layunin. At yung panghuli, verses 6 to 7 ay ang pambihirang lunas. So, atin pong pag-aralan isa-isa, mga kapatid. So, una po ay yung tinatawag na ang malaking problema. Ang malaking problema. So, dito gusto ko pong mapansin po ninyo yung malaking problema po na kinakaharap ng isang lalaking bulag po dito, lalo na po doon sa verse 1 na atin pong pinag-aaralan. Sabi po, balikan ho natin yung verse 1. Ang sabi doon, at sa pagdaraan niya, ang Panginoong Hesus po ang pinatutungkulan, ay nakita po niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan. So dito ho, mga kapatid, nabasa po ninyo yung klase ng pagkabulag ng lalaki po na ito ay inborn o sa ibang salita ay congenital. So meaning, bulag na po talaga siya mula pa nung siya ay ipinanganak. Ibig sabihin, mga kapatid, imposible na po, lalo na noong panahong ito na wala pa namang mga modernong kagamitan, na yung tao pong ito, sa pananaw ng tao ay makakita pong muli. Napaka-imposible na po ito sapagkat siya po ay ipinanganak na meron ng ganitong kapansanan. At dahil po sa ganito niyang kalalagayan, mga kapatid, wala po siyang ibang pwedeng maging hanap buhay, kundi po yung panlilimos o maging isang pulubi gaya ng mababasa natin halimbawa sa verse 8. So, biruin nyo, bulag na siya, mula pa sa kanyang kapanganakan, pulubi pa siya. Na-imagine nyo po ba yung buhay ng taong ito? Di po ba? At meron po siyang pamilya naman, sabi doon sa verse 18, meron siya pamilya, kaso yung pamilya niya mahirap din. Hindi rin siya kayang buhayin. Ano po? Kaya kinakailangan pa po niyang pumunta sa iba't ibang lugar, madalas siya sa templo marahil, ano po, dahil doon po maraming mga tao na quote-unquote mababait na pwedeng maawa sa kanya at magbigay sa kanya ng limos. So yan po yung buhay ng taong bulag po na ito, mga kapatid. Bulag na siya, mula pa siya ng ipinanganak, mahirap pa siya. Ano? At yung mga pamilya niya, hindi pa siya kayang alagaan. So, can you imagine, lumagay po kayo sa sapatos ng lalaki po ito. Napakalaki po ng kanyang problema. At parang kung pag-aaralan natin, imposible nang magkaroon ng solusyon. Parang kung titingnan natin bilang tao, ganyan na yan nung pinanganak, ganyan na lang yan hanggang mamatay siya. Pulubi na bulag na hindi kayang suportahan at alagaan ng kanyang pamilya. At ang pinakamasaklap na problema po niya, mga kapatid, hindi lang siya physically blind, siya din po ay spiritually blind. Dahil po wala pa siyang, nung time na ito, wala pa siyang
pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. So mahirap na nga po yung buhay niya rito sa sanlibutan, mas hihirap pa sa araw ng paghuhukom kasi itatapon yung kanyang kaluluwa sa impyerno. So ganun po kami miserable, ganun po sobrang kawawa, sobrang parang imposible nang meron pang solusyon sa problema po ng bulag po na ito. So napaka-hopeless ng kanya pong situation. Wala po siyang magawa para tulungan yung kanyang sarili, kundi umasa na lang po siya sa mga awa, sa mga abuloy, sa mga limos ng mga tao sa kanyang paligid. Ganito po ba kabigat yung problema niyo, mga kapatid? No? Meron po ba kayong ganitong klaseng kapansanan na hindi kayo makakita? Dumarating na po ba kayo sa punto ninyo na kailangan nyo manlimos para lang po may makain kayo? No? So, kung titingnan niyo po yung problema ng bulag po na ito, mas matindi pa siya sa mga problema pinagdadaanan natin. Pero tayo, bigat na, hindi po ba? Yeah. So imagine niyo yung mas bigat na pinagdadaanan po ng bulag po na ito. Wala siyang ibang magawa para tulungan yung kanyang sarili. Bukod po dito, wala pong gamot, wala pong mga espesyalista ng mga panahon ito na may kakayanang ayusin yung kanyang mga mata upang muli po siyang makakita. So hopeless, miserable, talagang nasa dead end na po siya ng kanyang buhay. Wala siyang magagawa sa sitwasyon na kanya pong sinasasadlakan. Maaaring ganun po yung kalalagayan ng iba po sa atin sa mga oras po na ito. Maaaring nasa punto ka ng buhay mo na may mabigat ka rin pong pinagdadaanan, na dumating ka na po sa dulo ng iyong sarili at nawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Naubos na po yung mga taong pwedeng tumulong sa'yo, naubos na po yung mga pamamaraang naiisip mo, naubusan ka na ng diskarte, at dumating ka na sa punto na gustong manang sumuko. Marahil sinasabi mo na sa iyong sarili, ayoko na, tama na, wala na talaga akong pag-asa, wala na akong magagawa. Again, dumating na ako sa dulo ng aking sarili. Wala na, give up na. No? Mga kapatid, kung ganito po yung inyong kalalagayan yun, gusto kitang i-encourage. Kung nauubusan ka na ng pag-asa sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo, ito yung panahon na tumingin ka sa itaas. Yun ang problema natin eh. Kaya parang napaka-miserable natin, na parang wala na tayong pag-asa. Panay ang tingin natin sa ating sarili at sa mga tao na sa paligid natin na parang mga limitado din naman. So sa mga panahon gayon, yun yung panahon na tumingin ka sa itaas. Tumingin ka sa Diyos na may kakayanan gumawa ng mga bagay na imposible na hindi mo lubos maisip. Madalas po, mga kapatid, inilalagay po tayo ng Diyos sa isang napakahirap na sitwasyon upang hindi po tayo magtiwala sa ating sariling kakayanan at umasa lang po tayo sa Diyos. Nang sa gayon, mga kapatid, siya lamang po ang tatanggap ng kalwalhatian kapag sinaklolohan niya po tayo. So, hindi po totoo, mga kapatid, yung madalas nating naririnig na pinang-i-encourage natin sa ating sarili kapag mabigat yung ating pinagdadaanan, o pinang-i-encourage natin sa ating kapwa na sabihin natin, brother, sister, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos nang hindi mo kaya. Narinig niyo po ba yon? Nasabi niyo na po ba yon sa inyong kapatid? No? Brother, sister, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos nang hindi mo kakayanin. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, hindi po yan biblical. Wala yan sa Biblia. Kasi kung titingnan niyo po at pag-aaralan niyo yung Biblia, may mga pagkakataon sa buhay ng tao na binibigyan siya ng Diyos ng mga pagsubok na higit pa sa kanyang kaya. Minsan, mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagsubok na higit pa sa ating kaya upang durugin tayo, wasakin yung ating kayabangan at ma-realize natin na wala na tayong ibang pag-asa kundi ang Diyos lang. Minsan kasi sobrang tiwala natin sa ating sarili, kaya ko to, malakas ako, malakas ang support system ko. Pero minsan dumadating tayo sa point na pinapahiya tayo ng Diyos dahil sa ating kayabangan. Binibigyan niya tayo ng pagsubok na higit sa ating kaya para ma-realize natin na kailangan lang talaga natin sa buhay natin na yan Diyos. Wala na pong iba. Paano ko po yan nasabi, mga kapatid? Sa buhay po ni Apostol Pablo,
dumaan po siya sa buhay niya na binigyan siya ng pagsubok ng Diyos na higit pa sa kanyang kaya. Sabi po sa ikalawang Korinto 1:8 hanggang 9, tingnan niyo po doon, ikalawang Korinto 8 hanggang 9, ikalawang Korinto 1, talatang 8 hanggang 9. 2 Corinthians 8:1-9, 1:8-9, gulo, no? Sabi ho dyan, chapter 1, verses 8-9. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid. Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo, nagre-report po siya sa mga mananampalataya sa Korinto tungkol sa kanyang mga pinagdaanan. Sabi niya, hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan. And watch this, mga kapatid, kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya. Dumadating po ba sa punto ng buhay natin, binibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos na higit sa ating kaya? Ang sabi ng Bible, yes. So, hindi totoo na nabibigyan ka lang ng Diyos ng pagsubok na kaya mo. No? Ang sabi ng Bible, may pagkakataon sa buhay natin, binibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos na higit sa ating kaya. At ang sabi pa ni Apostol Pablo, ano pat kami ay nawala na ng pag-asa sa buhay. Nakita nyo yung bigat na pinagdadaanan niya? At ang sabi, oo, kami nagkaroon na sa aming sarili ng hatol sa kamatayan. No? Dumating na sa punto niya na mamamatay na siya dahil sa bigat ng kanyang pinagdaanan. Pero ano ang purpose? Sabi sa verse 9. Bakit tayo binibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na higit sa ating kaya? Ang sabi sa verse 9, upang wag kaming magkatiwala sa aming ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli ng mga patay. So nakita nyo ho, mga kapatid, dito po nakita natin yung layunin ng Diyos kung bakit po minsan binibigyan niya tayo ng pagsubok na higit sa ating kaya. Ito daw po ay para hindi tayo magtiwala sa sarili ng ating lakas, talino, koneksyon at diskarte. Ito po ay para magtiwala lamang tayo sa Diyos, sa Ama, na bumubuhay ng mga patay. So dito po nakita ninyo, mga kapatid, na minsan nilalagay po talaga tayo ng Diyos sa isang mahirap na sitwasyon na higit sa ating kaya upang sa Kanya lamang po tayo magtiwala. Amen, mga kapatid? So ganyan, gaya po nung nabasa natin sa sitwasyon ng lalaking bulag sa John chapter 9 verse 1. Balik po tayo doon. Siya po ay nasa sitwasyon na hopeless, dead end ng kanyang sarili. Wala nang ibang makakatulong sa kanya kundi ang himala lamang ng Diyos. So yan po yung malaking problema ng talata na atin pong pinag-aaralan. Let's move on, mga kapatid. Doon po sa pangalawa nating punto, yung may pamagat na dakilang layunin o ang dakilang layunin. Kanina yung dakilang problema, ngayon naman po ay ang dakilang layunin. Balikan po natin yung narrative. So matapos pong makita ng Panginoon yung lalaking bulag in verse 1, napansin po marahil ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus kung saan nakatingin ng ating Panginoong Hesus. So, nung nakita nila ang Panginoong Hesus ay nakatingin doon po sa bulag, so palingon na rin yung mga alagad at na-curious po sila tungkol doon sa bulag. Pero mga kapatid, imbis po na magdalang habag po sila sa pinagdadaanan po ng bulag, gaya ng nararamdaman po ng ating Panginoong Hesus sa mga oras po na ito, ang dinala po sa kanila nung sitwasyon ng bulag po na ito ay palaisipan. Nagkaroon sila ng tinatawag na theological puzzle. Nagkaroon sila ng maraming tanong sa kanilang mga isipan. Nasabi sa verse 2, at itananong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Naitanong niyo na po ba yan minsan sa buhay ninyo? Bakit nararanasan ng tao yung ganito? No? Mga kapatid, bakit po ganito yung klase ng pagtatanong po nila? Hayaan niyo po ipaliwanag ko sa inyo kung saan po sila nanggagaling. Karamihan po kasi ng mga Hudyo noong unang siglo ay nag-aakala po na kapag po mayroong matinding pinagdadaanan, may matinding sakit, mayroong kapansanan ng isang tao, gaya halimbawa nung nangyayari sa lalaki po ito po ay bunga ng kanilang kasalanan. Kaya noong
nalaman po nila na marahil mula doon sa mga tao na nagkikwentuhan o napagtanong nila na yung bulag po na ito ay ah, yung bulag po na ito ay ay bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. O kaya sinabi sa kanila marahil ng ating Panginoong Hesus, napaisip po sila, ano kayang posibleng kasalanan yung nagawa niya nung siya po ay sinapupunan pa lang ng kanyang ina para mabulag siya nung siya ay pinanganak. Kasi yun yung idea nila eh. Kapag kami bulag, kapag kami nangyayaring masama sa tao, bunga yan ng kasalanan nila. Ano po? O kaya naisip nila, ano kayang matinding kasalanan yung nagawa ng kanyang mga magulang para po maapektuhan pati yung kanilang anak. So, naging theological puzzle po ito at pala isipan po sa kanila. So, mga kapatid, bakit po kaya ganito yung sinapit ng bulag po na ito? Ano po kaya yung kasagutan? So, iniisip nila kung sino yung dapat sisihin. No? Yung tao bang bulag o yung magulang niya kaya siya nagkaganon? Ganyan din po tayo mag-isip kung minsan mga kapatid, hindi po ba? Kapag may nakikita tayong may mga taong pinagdadaanan sa buhay, o kaya naman ay may pinagdadaanan tayo mismo sa buhay, papilis po agad tayong humusga. Na ito po ba ay bunga ng kanilang kasalanan? Ano bang kasalanan yung kanilang ginawa? O kaya mo nararanasan yan kasi ganito ka, ganito ka, ganito ka. Diba? Kagaya ka ng mga kaibigan ni Job. Diba? Yung may matinding pinagdadaanan si Job, imbes na encourage niya yung mga yung kanilang kaibigan na may pinagdadaanan, panay pang sisi nila doon sa kaibigan nilang si Job. Kasalanan mo, wala ka nang ginawang matino, Job, kaya nangyayari sa buhay mo yan. Pero ka bang klaseng kaibigan? Pinagdadaanan na nga yung kaibigan mo, patay pa yung sisi mo sa kanya. So, ganun po kasi yung idea, mga kapatid, ng mga Hudyo na naturo po sa kanila. Kapag may pinagdadaanan ng tao, yan po ay bunga ng kanyang kasalanan. Bagamat posible naman po na nararanasan po natin yung paghihirap at konsekwensya ng ating mga kasalanan, pero mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganon. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na may nangyayaring mahirap sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng sakit, for example, yan po ay dahil sa nagawa nating personal na kasalanan. No? Gaya po ng mababasa yung tugon ng ating Panginoong Hesus in verse 3. So ulitin ko mga kapatid may mga pagkakataon na yan talaga ay consequence ng inyong sin pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Tingnan nyo sa verse 3. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala. So hindi ito dahil sa personal sin niya kaya siya bulag. Hindi ang kanyang mga magulang. So hindi dahil sa magulang niya. Ano layunin? Kaya siya nabulag, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Makita niyo po? So dito po nakita natin na hindi yung bulag o yung kanyang mga magulang yung dahilan kung bakit po siya nabulag. Hindi po ibig sabihin nito na wala siyang kasalanan. No, hindi po yung sinasabi, lahat po tayo makasalanan. Tama na po natin yan mula kay Adan at Eva. So lahat po ng kahirapan na nararanasan natin ultimately dahil po talaga yan sa kasalanan po, pati yung sakit. Ngunit sa pagkakataon pong ito, sinasabi po ng ating Panginoon Hesus na yung pagkabulag ng lalaki pong ito sa istorya ay hindi po epekto ng kanyang personal na kasalanan o yung kasalanan ng kanyang mga magulang. Ito po ay dahil sa gustong ipahayag ng Diyos yung kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng taong ito. Yun po yung layunin. Gaya po nang nangyari kay Job. Sa Job chapter 1 verse 1, si Job po ay pinakilala doon na blameless and upright. Ibig sabihin, matuwid siyang tao. So naranasan ni Job yung mga naranasan niyang mabibigat na pagsubok, hindi dahil yun ay konsekwensya ng kanyang mga kasalanan. Pero niloob yun ng Diyos, yung katakot-takot na pagsubok na pinagdaanan niya, hanggang matapos po yung aklat ng Job, babasahin ninyo na hindi naman niya ipinaliwanag sa kanya. Isa lang po yung klaro sa atin kung babasahin natin yung buong aklat. Nahayag po doon kung sino ang Diyos.
nahayag po doon yung kapangyarihan ng Diyos, nahayag po doon yung kalwalhatian ng Diyos. At ganyan din po sa sitwasyon ng bulag. Dito po sa verse 3. Again, ang sabi doon, sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kumbaga mga kapatid, ipinanganak po siyang bulag upang maging instrumento ng Diyos upang ipahayag yung kanya pong kalwalhatian. Ang kanyang mga gawa po dito ay pumapatungkol sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang soberentiya, at sa kanyang pag-ibig. In other words, naging instrumento yung bulag po na ito upang ipahayag ng Diyos kung sino talaga siya sa mga tao. Ayon nga po kay William Hendrickson, all things, and I quote, all things, even afflictions and calamities, have as their own ultimate purpose the glorification of God in Christ by means of the manifestation of His greatness. End of quote. So, ibig sabihin, ang pinakalayunin daw ng lahat ng ating mga pinagdadaan ng kahirapan at mga kalamidad ng buhay ay para sa kalwalhatian ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang kadakilaan. So minsan mga kapatid, ginagamit po ng Diyos yung mga mahihirap po nating sitwasyon sa buhay upang patuloy siyang magpakilala at ipakita sa atin yung kanyang kalwalhatian. So kung tinatanong nyo, bakit nangyayari ito sa buhay ninyo? Baka meron siyang gustong ituro sa inyo. Para gusto pa niyang magpatuloy na magpakilala sa inyo. So not necessarily, mga kapatid, na gusto kanyang parusahan. Not necessarily na galit siya sa iyo. So yan po ay ang dahilan ng Diyos kung bakit ipinanganak na bulag ang tao ito. Gustong gamitin ng Diyos yung kanyang pagkabulag upang ipakita yung kanyang kadakilaan at kanyang kalwalhatian. At nahihirapan po tayong lulukin yung ganitong katotohanan sapagkat masyadong mataas yung ating tingin kadalasan sa ating mga sarili at masyado naman pong mababa ang tingin natin sa Diyos. Na para sa kanila, hindi nila, o para sa atin, naiisip natin na hindi natin to deserve, o hindi natin deserve to be treated this way. Pero, sino po ba tayo, mga kapatid? Upang tayo po ay magreklamo sa Diyos kung ano po yung nararapat sa atin. May karapatan po ba ang palayok na magreklamo sa taong humuhubog sa Kanya? Di po ba yun yung tanong sa Romans chapter 9? So, ang tamang attitude, mga minamahal, kapag dumadaan po tayo sa pagsubok, ay hindi po questionin kung ano yung ating nagawa. Bagamat minsan pwede po yun, pero hindi palaging ang sisi ay kung ano yung nagawa nating kasalanan. Ang dapat po nating maging isip ay kung ito po ay paraan, yung ating kahirapan, yung ating sakit, yung ating mga pinagdadaanan, kung ito po ay paraan upang madakila at makilala pa ang Diyos, so be it. Hayaan mong mangyari, O Diyos, sapagkat pinakamahalaga sa akin ay hindi yung personal kong comfort, kundi ang iyong kalwalhatian. Mga kapatid, napakahirap pong ipanalangin po yan, lalo na po kung tayo po ay punong-puno ng ating sarili. Pero sana po, palaguin po tayo ng Diyos. Then sinabi po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad in verses 4 to 5, tingnan niyo po doon, kinakailangan nating gawin yung mga gawa niya ang nagsugo sa akin samantalang araw, dumating ang gabi na walang taong makagagawa, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. So dito, nakita po natin yung magkaibang tugon ng Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad. Yung mga alagad, kung mapapansin nyo, tinetrace nila bakit ito nangyari sa bulag po na ito. Pero yung Panginoong Jesus, gusto niyang umaksyon. Paano siya makakatulong sa bulag po na ito? Wala po yung pinag-iwanan doon po sa nangyari sa barilan sa kapihan. Di po ba? Nung nagkaroon po yon ng barilan, ilang sandali, nadaang kami doon. Dahil tao. At doon po may dalawang klaseng tao. Yung mga taong gustong tumulong at yung mga taong gusto lang makiisyoso. So yung gustong makiisyoso, yung mga alagad po yun, dito sa talatang atin. Tinatanong lang, ano nangyari? Bakit sila binaril? Sino yung mga taong ito? May kanalaman kaya ito sa politika, etc. Ganun yung usapan ng mga tao sa paligid.
Pero kagaya ng mga alagad dito, bakit nangyari sa kanya yon? Bakit siya nabulag? Ano? Sino may kasalanan? Pero ang Panginoong Jesus, ang tanong niya, ano ang magagawa natin para sa kanya? Ano ang magagawa natin para tulungan ito? So magkaibang response, pero nakita natin kung ano yung mas mahirap na tugon. No? Then, sa pagpapatuloy po, again, ang sabi po sa verse 4, kinakailangan nating gawin yung mga gawa na yaong nagsugo sa akin samantalang araw, dumating ang gabi na wala tayong makakagagawa. Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Dito ng ating Panginoong Hesus, yung araw po dito, mga kapatid, sa verse 4, ay pumapatungkol po sa araw ng kanyang, habang nandirito po siya sa lupa. No, kung titingnan niyo po sa verse 5, in-interpret po yan. Ano? Sabi doon, samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. So mga katiwid, yung araw na binabanggit po ng Panginoon in verse 4, ay yung araw na siya ay habang nandito pa sa sanlibutan. At yung gabi, sabi niya, kailangan natin kumilos habang hindi pa dumadating yung gabi. Hindi po yan literal na gabi. Yan po yung pumapatungkol sa kanyang kamatayan at pag-alis po niya dito sa sanlibutan. So, kumbaga, mga kapatid, ayaw magsayang ng Panginoong Hesus ng panahon na gawin ang kalooban ng Ama habang nandirito po siya sa lupa. Dahil darating yung panahon, mga kapatid, kagaya ng alam po ninyo, mamamatay siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at kailangan niyang bumalik sa Ama. So, ganyan din po mga kapatid nawa yung attitude natin. Ano po? Wala tayong sinasayang na magkakataon sa ating buhay. Ginagamit po natin ang bawat saglit ng ating buhay upang masunod po natin yung kalooban ng ating Ama, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Again, sabi niya, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sabi po doon. Hindi po ibig sabihin ito na upang maging na huminto o hihinto ang Panginoon sa pagiging ilaw ng sanlibutan. Or in other words, hindi po ibig sabihin dito na kapag po umalis ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, hindi na siya magiging ilaw ng sanlibutan. Kasi sa unang basa, parang ganun yung base, ganun yung unawa. Ano po, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang ibig sabihin lang po dito ng Panginoon, habang naririto po siya sa lupa, mas maliwanag po yung kanyang liwanag na pwedeng ipakita sa tao. No? Not unlike nung umalis siya at pumalik siya sa langit. No? Kaya naman po gustong samantalahin ng Panginoon na pagliwanagin po yung kanyang liwanag habang naririto pa siya sa lupa. Gusto niyang samantalahin yung pagkakataon na magdala pa po ng katotohanan, ng pag-asa sa mga tao, partikular dito po sa taong bulag, dito po sa ating pinag-aaralan. So, yun po yung tugon ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad po na ito. Kaya naman po, matapos po ng sagot po niyang ito sa mga alagad, hindi na po nag-aksaya ng oras ang ating Panginoon. Meron na po siya agad ginawang aksyon, kumilos na siya, pinagaling po niya yung bulag po na ito. And that will lead us to our final point, mga kapatid, na may pamagat na ang pambihirang lunas, ang pambahirang lunas. So, verses 6 to 7, mga kapatid, huling talata. Tapasin niyo po yung sabi doon po sa verse 6. Sabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. Mga kapatid, hindi niyo po ba tinatanong bakit ganito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus? Bakit po siya dumura ng putik at ginawang clay iyon at saka niya pinahid sa mata ng bulag? Po, iba-iba po yung puro-puro ng mga Bible commentators po dito. May nagsasabi na para daw mas maipakita daw niya sa bulag yung kapangyarihan niyang magpagaling. Kaya daw siya dumura sa lupa at inilagay po iyon sa mata ng bulag para daw mas mapakita yung kanyang kapangyarihan. Pero kapag aaralan niyang mabuti, hindi po ba mas maihahayag yung kapangyarihan niya kung sasabihin na lang niya, ngayon din, gusto kitang gumaling. Kaya pwede naman po yun. So, hindi po convincing yung ganoong klaseng dahilan na binanggit po dito. May mga nagsasabi naman po, ginamit daw po ng Panginoong Hesus yung dura at putik niya na nandoon dahil may mga qualities daw ito na makapagpapagaling doon sa bulag.
So, kailan po nakapagpagaling ng bulag yung putik at saka ng dura? Ano? Meron po pa kayo nakilalang tao na bulag na pinahiran nyo ng dura at putik tapos gumaling? Baka magalit pa sa inyo, baka sampal nyo kayo ng bulag na sa ito, kamo, apo eh. Tilagay nyo ng ano sa mata, ano po? At saka kung maalala nyo, mga kapatid, hindi kailangan ng gamot ng bulag. Pinanganak siya mula pa ano siya nung bata pa siya, nung sanggol pa siya. Ang kailangan niya, bagong mata, hindi kagalingan, ano? Para siya ay makakita. So, mali din po, sa tingin ko, yung mga nagsasabi na gano'n ang dahilan. May nagsasabi naman po na ginamit daw ng Diyos o ni Jesus yung laway at lupa bilang simbolismo daw na ang tao daw ay mula sa alabok. So, gusto daw ipakita niya na ang tao mula sa alabok doon sa bulag. Pero kung titingnan niyo yung narrative, parang wala siyang koneksyon. Di po ba? Dito sa ating pinag-aaralan. So, ano po ang totoong dahilan, mga kapatid? Ang totoo po niyan, gusto niyo po bang malaman? Bakit? Bakit bulag? Bakit bulag? Bakit laway at putik yung ginamit ng paggamot? Ang totoo po niyan, hindi ko rin alam. Kasi wala naman pong tunay na nakakaalam. Wala namang sinabi sa talata. Ano, kung bakit. Hindi po ba? Pero kung kailangan niyo po talaga ng sagot, mga kapatid, ang isang posibleng dahilan kung bakit po siya gumamit ng putik at ng kanyang dura na inilagay sa mata ng bulag, para po magturo ng pagtiwala at pagsusunod. So, yun yung nakikita ko posibleng dahilan. Kasi, kahit hindi po nagme-make sense doon sa bulag. Ano? Imagine niyo kung kayo yung bulag. Merong biglang taong dumating na gusto mo bang makakita, no? Dumura sa lupa at pinahid sa iyong mata. So, parang kung wala kang tiwala dun sa tao, wala kang pananampalataya, hindi magme-make sense yun. Bakit ginagawa mo sa akin ito, no? Bakit mo nilalawayan at dinudumihan yung mata ko? So, gusto dito ng ating Panginoon Jesus na magturo ng pagtitiwala at pagsunod. Kaya hinayaan pa rin po nung bulag na siya po ilagyan ng dura at ng putik sa kanyang mata at hayaan niyang gawin ng Panginoong Jesus yung sa tingin po niyang nararapat. At ganyan po yung magandang attitude na sana po gayahin natin. May mga pagkakataon po talaga sa buhay natin na hindi natin naiintindihan ang lahat ng niloloob ng Diyos sa atin. Minsan nagtatanong tayo, bakit sa dami-dami ng tao, ako pa yung anak, ako pa o yung anak ko pa ang tinamaan ng sakit. Pwede naman yung masasamang tao, di ba? Ayan, nagtatanong tayo ng ganun eh. Bakit sa dami-dami ng panahon na pwede akong maubusan ng gasol? Bakit ngayon pa na wala akong pambili? Diba, tingnan mo ba kayo sa point ng ganun? Bakit ang tagal-tagal ng tugon ng Diyos sa aking mga pinapanalangin? Hindi ba niya nakikitang hirap na ako? Bakit imbis na mabawasan yung problema ko, parang palagi pang dadadagdagan? Marami po tayong bakit sa buhay, marami tayong hindi maintindihan. At normal po iyan, mga kapatid. Nakikisimpatya po ako sa inyo kung marami kayong mga tanong sa buhay. Sapagkat napakaliit po ng ating utak para mapagkasya natin dito ang kalawakan ng karunungan ng Diyos. Kung bakit na niloloob yung mga bagay na niloloob niya sa buhay natin. Ngunit mga kapatid, gusto ko mapansin ninyo, yamang malawak ang karunungan ng Diyos, hindi siya pwedeng magkamali. Ang lahat ng kanyang decision, ang lahat ng kanyang timing, at ang kalooban niya sa buhay natin ay perpekto at mula sa isang matalinong Diyos na hindi pwedeng magkamali. Kahit madalas hindi po natin yon nauunawaan. Ang kailangan lang po natin, mga kapatid at mga minamahal, para magkaroon ka ng kalmadong puso sa mga panahong hindi mo naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay mo, magtiwala ka sa Diyos. No? Pagtiwalaan mo ang proseso na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hayaan nating lagyan ng putik yung ating mga mata ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay lubos na makakita. Yan po minsan, mga kapatid, ang dapat nating maunawaan. Minsan, akala din po natin, mga kapatid, pinagtitripan tayo ng Diyos. No? Akala natin parang wala namang sense yung niloloob niya mangyari sa buhay natin.
Gaya ng paglalagay ng putik sa mata ng bulag, di ba? Di natin maintindihan bakit yung ginawa ni Kristo. Pero mga kapatid, ang totoo noon, may mabuti siyang dahilan kung bakit po niya ginawa yun. Tingnan niyo po sa verse 7, bakit natin nasabi na mabuting dahilan. Matapos mong lagyan ni Jesus ng putik na gawa sa lupa at dura yung mata ng bulag, ang sabi po niya sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe na kung liliwanagin ay sinugo, siya nga'y pumayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Nakita niyo yung mabuting layunin ng Panginoon? Kahit hindi niya naiintindihan bakit siya nilagyan ng dura at putik sa kanyang mata, yun po pala may layunin na pagalingin siya. No? Isa na naman pong dakilang himala ang ginawa ni Jesus sa buhay ng tao na nawawala na ng direksyon at pag-asa sa buhay. Siya po ay pinagaling ng makapangyarihan at mapaghimalang Diyos na si Kristo. Mga kapatid, gaano po ba sa tingin ninyo ka-imposible yung mga problema ang kinaharap mo ngayon? No? Balikan ko po yung tanong ko kanina. No? Ano yung sitwasyon mo ngayon? At dumating ka na ba sa punto na parang wala ka ng ibang matakbuhan? Wala ka na bang maisip na sitwasyon, na solusyon para sa iyong mga pinagdadaanan sa buhay? Maaring pinagdadaanan mo yung mga kasama mo sa bahay, na kahit anong gawin mo, ayaw magtino, o mga babayarin mo, o sakit mo, na parang wala ng kagalingan. Kahit ano po yan, mga kapatid. Pero ang tanong ko sa inyo, mas imposible pa po ba yung mga pinagdadaanan nyo kaysa doon sa kaimposiblihan na pinagdadaanan ng bulag? No? Kung i-compare nyo po yung mga bagay na pinagdadaanan nyo ngayon, doon sa sitwasyon ng bulag mula sa kanyang kapanganakan, alin po ba yung parang mas imposible ng masolusyonan? Pag-isipan nyo nga ho, mga kapatid. At yung pangalawa kong tanong sa inyo, kung nagawa ng Diyos ng paraang makakita yung bulag, hindi ba niya kayang gawaan ng paraan, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, gaano man yan ka-imposible sa tingin mo? O mga kapatid, uulitin ko yung ating titulo, walang malaking problema sa mapaghimalang Diyos. Panghawakan mo yan, kapatid. Lagi kong sinasabi sa inyo, dito sa church, hanggat buhay ang Diyos, palagi po tayo may pag-asa. At yamang hindi namamatay ang Diyos, mga kapatid at mga minamahal, hindi tayo mauubusan ng pag-asa. Ano? Kaya po niyang gumawa ng mga himala kung kinakailangan, masaklolohan na po tayo. Kaya niyang humati ng dagat. No? Kung kinakailangan tayo patakasin. Kaya niyang buksan ang mga mata ng isang bulag kung kinakailangan niyang tayo makakita. Kaya niyang gumawa ng himala upang saklolohan tayo anuman po yung ating pinagdadaanan ngayon. Bakit ka mawawala ng pag-asa kung meron kang Diyos na mapaghimala? Mga kapatid, yan po nawa yung ating pong dalhin at paniwalaan upang magkaroon po tayo ng pag-asa sa buhay.